Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng cocaine na-recover sa baybayin ng Puerto Princesa City. High-value individual patay sa engkwentro sa Maguindanao del Norte. 1.7 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam. At most wanted person sa kasong lascivious conduct, arestado sa Southern Leyte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa kanyang mensahe sa Monday Flag Raising Ceremony sa Campo Crame, pinasalamatan ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na mabilis na tumugon sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, partikular na sa Davao Oriental. Aniya ang ipinakitang kahandaan at pagkakaisa ng mga kapulisan ay sumasalamin sa direksyon na istahakin ng organisasyon. Binigyang diin din ni Police Lieutenant General Nartates ang pagpapatupad ng PNP Focus Agenda bilang gabay sa pagbuo ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas na nakatuon sa tamang pamamahala ng yaman, kapakanan ng mga kapulisan at pinaigting na operasyon laban sa illegal na droga, loose firearms, terorismo at cybercrimes. Kasabay nito, binigyang pansin niya ang kahalagaan ng disiplina, integridad at pananagutan sa hanay ng pulisya mula nang siya'y nakaupo noong Agosto 26 hanggang Oktubre 10, 2025, umabot na sa 337 kaso ang nalutas sa loob ng organisasyon. Patunay ang seryosong kampanya laban sa katiwalian. Pinuri ni Police Lieutenant General Nartates ang maayos na paghawak ng PNP sa mga rally sa Metro Manila at hinimok ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang makamit ang ligtas at mapayapang komunidad. Ng pagpapalakas ng samahan at disiplina ng hanay ng kapulisan, binati rin ni Acting Chief PNP ang mga kalahok mula sa NCRPO sa katatapos na MPOC Challenge, lalo na ang Manila Police District na tinanghal na kampyon. Bilang halimbawa ng pagkakaisa at husay sa koordinasyon. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, muling iginiit ni Police Lieutenant General Nartates na ang pagbabago ng PNP
ay nagsisimula sa bawat pulis na may malasakit, disiplina at integridad. Aniya, sa patuloy na pagtutulungan ng buong organisasyon at ang sambayanan na tunay maisusulong ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tinatayang 214,000 milyon halaga ng cocaine ang narecover ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa baybayin ng Puerto Princesa City, Palawan. Matapos matagpuan ang 36 na bloke ng cocaine at karagdagang 430 grams na nagsasabing illegal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Christine Lorenzo. Muling pinuri ng Puerto Princesa City Police Office ang pagiging mapagmatsyag at pakikipagtulungan ng mga mamamayan matapos ang dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkakarecover ng hinihinalang cocaine sa mga baybayin ng bahagi ng Barangay Bahile at Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City nito lamang ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, bandang alas 10 pasado ng umaga hanggang 1:00 pasado ng hapon na recover ng mga tauhan ng Philippine Navy na nakatalaga sa Naval Detachment Oyster Bay, Barangay Bahile ng 36 na bloke ng hinihinalang cocaine na nakabalot sa asul at puting sako na tinatayang may bigat na 36 kilos at may halagang 214,416,800 pesos sa pamilihan. Ang mga nakumpiskang droga ay agad na itinurn over ng Western Naval Command sa pamamagitan ng BRP Ladislao Diwa sa PIDEA Palawan Provincial Office para sa wastong disposisyon. Samantala, bandang pasado 1:00 ng hapon sa parehong araw, nakatanggap naman ng ulat ang mga tauhan ng Police Station 3 na pinamumunuhan ni Police Captain Dioscoro S. Archidera Jr. mula kay Barangay Charlie Rolly A. Magbanwa ng Barangay Bagong Bayan hinggil sa natagpo ang transparent na plastic na lalagyan sa dalampasigan ng purok mangingisda. Nang siyasatin, nadiskubre itong naglalaman ng tinatayang 430 grams ng hinihinalang cocaine na may halagang 2,279,000 pesos. Ayon sa ulat, isang lokal na mangingisda ang nakakita nito at agad na ipinaalam sa mga opisyal ng barangay upang maisauli sa mga otoridad. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng mga naturang droga na pinaniniwalaang may kaugnay sa operasyon ng mga international drug syndicates na gumagamit ng maritime routes na dumaraan sa katubigan ng Palawan. Sa mga nakalipas na linggo, ilang pakete rin ng hinihinalang cocaine at kush ang natagpuan sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng lungsod at lalawigan. Pinuri ni Police Colonel Christine M. Tabdi, Acting City Director ng PPCPO, ang patuloy na kooperasyon ng mga mangingisda at mga residente sa mga coastal barangay na nagsisilbing mata at tainga ng batas. Anya, ang maagap na ulat at tamang aksyon ng mga mamamayan ay malaking tulong upang mapigilan ang pagkalat ng iligal na droga sa mga komunidad. Tinitiyak naman ng PPCPO ang patuloy nitong pagkikipag-ugnayan sa Philippine Navy, PIDEA at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mas pinaigting na pagbabantay sa mga katubigan at pagpapatupad ng kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Pinuksa ng mga operatiba ng Benguet PNP ang mahigit 300,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants at seedlings sa sinagawang marijuana eradication sa Takadang, Kibungan, Benguet. Patrolwoman Jesly Sabado sa Balita. Yang 324,000 halaga ng fully grown marijuana plants at seedlings ang nadiskubre at winasak ng mga otoridad sa isinagawang marijuana eradication operation sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet dito lamang ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng 1st Benguet Provincial Mobile Force Company ang naturang operasyon. Katuwang ang Kibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Benguet PPO, Regional Intelligence Unit 14 at PIDEA CAR. Natuklasan sa operasyon ang 1,600 fully grown marijuana plants at 100 marijuana seedlings na may kabuang tinatayang halaga na 324,000 piso.
Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga bilang suporta sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Arestado ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP ang isang babaeng high-value individual sa kinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Isang high-value individual ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng San Antonio Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Heril Dagwit Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Kinilala ang suspect na si alias Marie, 44 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng Labni, Barangay Pias, General Tinio, Nueva Ecija. Nasamsam sa operasyon ang 55.75 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 379,100 pesos kasama ang 1,000 marked bypass money na ginamit sa transaksyon. Batay sa ulat, ang suspect ay naaresto matapos nitong iabot sa isang undercover operative ang isang sachet ng shabu kapalit ng marked money. Dinala na sa himpilan ng San Antonio MPS ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tagumpay ng operasyon ay bahagi ng direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, na paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang mas ligtas at mapayapang pamayanan sa buong rehiyon. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 3 high-value target ang arestado sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Cavite PNP na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 600,000 pesos halaga ng hininalang shabu sa lungsod ng Dasmariñas. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jessie Chris of high-value individual ang nadakip sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Cavite PPO at Dasmariñas Component City Police Station sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Chester Noel Borlongan, Chief ng Provincial Intelligence Unit, ang mga suspect sa mga alias na Boss, Maria at Hart, pawang mga residente ng Cavite. Na-recover mula sa mga sospek ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 680,000 pesos, 4 na pirasong heat-sealed plastic sachet at isang 500 pesos na bypass money. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng alternative recording device at may koordinasyon sa PDEA. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dasmariñas Component City Police Station ang 3 sospek habang inihahanda ang kasong isasampa sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaigting ng kapulisan ng Cavite PPO ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga sa buong lalawigan, bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Chris S. Obrero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Matagumpay na isinagawa ng First Cagayan Provincial Mobile Force Company ang pamamahagi ng mga libro sa mga mag-aaral ng Kagabutan Elementary School sa bayan ng Rizal, Cagayan sa ilalim ng programang Project School Care. Patrolwoman Micheline Balyada sa report. Papatuloy
mga makabuluhang programa sa ilalim ng Project Assist o Awareness and Strengthened Support in GIDAS in Fight Against Terrorism, matagumpay na isinagawa ng First Cagayan Provincial Mobile Force Company ang Project School Care o Student Keen Understanding on Localized Community Awareness for a Responsive Environment na isinagawa sa Gagabutan Elementary School, Rizal, Cagayan, nito lamang ikasampu ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Abdel Aziz D. Maximo, Acting Force Commander ang aktibidad, kasama sina Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, Police Captain Sheila Joy Fronda, Chief PIO, Police Captain Ian Michael B. Acasili, Officer in Charge ng Rizal Police Station at Honorable Jamila Denise B. Ruma, Municipal Mayor ng Rizal, Cagayan. Naging katuwang nila ang Sheriff Falcones Cagayan Valley and Greater Northern Luzon sa pangunguna ni Engineer Mark D. Jeron Tumabaw, Program Director ng programang Libro para sa Sitio. Isa sa tampok ng programa ang pagto-turnover ng 380 aklat sa Villa Cruz Elementary School sa pamumuno ni Mrs. Janet S. Manablug at sa Gagabutan Elementary School sa pamumuno naman ni Miss Lourdes H. Castro. Nagpapasalamat ako sa kapulisan ng probinsya ng Cagayan at ng mga kapulisan ng Rizal at siyempre ang LGU Rizal na katuwang nila sa programa nila ito na pinamumuan ng ating Mayor Jamila Ruma. So, muli nagpapasalamat ang Gagabutan Elementary School, kaming mga guro at ng mga komunidad at lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at itanim sa kanila ang pagpapahalaga sa edukasyon bilang sandigan ng maunlad na lipunan. Maraming salamat po sa mga kapulisan po. Maraming salamat din po sa libro po na inyong binigay. Nagbigay kasiyahan sa okasyon ang mga piling mag-aaral na nagpamalas ng kanilang talento sa pagkanta at pagsayaw. Ang Project School Care ay nagsisilbing patunay ng pagkakaisa ng kapulisan, lokal na opisyal, guro, magulang at komunidad na sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit kayang maitaguyod ang karunungan, kamalayan at kapayapaan. Sa bawat librong na ipagkakaloob, kasamang naihahatid ang pag-asa, inspirasyon at pangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan ng Cagayan. Maraming salamat po sa nausan na nagbigay ng libro sa amin at maraming salamat po sa aming mayora. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Pansamantalang sinuspinde ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang lahat ng klase mula October 13 hanggang 14 bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng influenza at like illness na naiulat sa ilang paaralan. Alinsunod sa rekomendasyon ng City Health Office, layunin ng hakbang na ito na mapangalagaan ang kalusugan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan at bigyan sila ng pagkakataong magpahinga habang sinasagawa ang malawakang paglilinis at disinfection sa mga paaralan. Pinapayuhan ng ang publiko na manatili sa bahay kung may karamdaman, magpahinga, uminom ng maraming tubig at agad magpakonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas. Ugaliing magsuot ng face mask kapag may ubo o sipon, takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing, at laging maghugas ng kamay gamit ang sabon o sanitizer. Linisin ang mga madalas hawakang gamit, magpabakuna laban sa trangkaso at palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, sapat na tulog at pag-inom ng mga bitamina. Nakikiisa ang Philippine National Police sa pamahalaang lungsod sa pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan ng mamamayan. Pinapaalalahanan ng PNP ang lahat na iwasan ang pagkalat ng maling impormasyon, makipagtulungan sa mga health and local authorities at manatiling mahinahon at disiplinado. Ang PNP ay patuloy na handang tumulong upang matiyak
ang isang ligtas at malusog na komunidad para sa lahat. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Walang kawala sa batas ang isang nanay matapos makumpiskahan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa Barangay Padilla, Cebu City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Asares. Hawak na ng mga kapulisan ng Cebu City ang high-value individual na senior citizen na babae matapos itong maulihan ng 500,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa Sitio Lower Lumar, Barangay T, Padilla, Cebu City, noong ika-10 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Alvino B. Ingito, Station Commander ng Parian Police Station 1, Cebu City Police Office, ang HBI na suspect na si alias Nanay, 64 anyos, na residente ng Sitio Little Hawaii, Barangay Cogon Pardo, Cebu City. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 9:05 ng gabi, nang ikinasa ng operatiba ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 7 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 75 gramo at may standard drug price na 510,000 pesos, buy-bust money at coin purse. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ng Cebu City ay patunay lamang na ang kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Asares. Kulungan ang bagsak ng nakatalang top 7 regional most wanted person matapos maaresto ng Southern Leyte PNP sa Barangay San Isidro, Liloan, Southern Leyte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga autoridad ang tinaguriang top 7 regional most wanted person na may kasong acts of lasciviousness at rape matapos mahuli sa Barangay San Isidro, Liloan, Southern Leyte. Bandang alas 3:55 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Liloan Municipal Police Station kasama ang Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may nerekomendang piyansa na 180,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan at para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Liloan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang ating kapulisan ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang maihatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Patay ang isang high-value individual na sangkot umano sa ilegal na droga matapos makipagpalitan ng putok sa mga operatiba ng Philippine National Police sa ikinasang buy-bust operation sa Maguindanao del Norte, kung saan nasamsam ang tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng hininalang shabu. Patrolwoman Angela Bandarlipe sa report. Nakumpiska ang 1,700,000 pesos halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station na nauwi sa isang engkwentro at nagresulta ng pagkasawi na isang high-value individual na suspect sa poblasyon Dalikan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmail Madin, Chief of Police ng Dato Udin Sinsuat, ang nasawing suspect na si alias Dats, 25 anyos, na taga-barangay Brad Dato Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur. Bandang alas 2:50 ng tanghali, nang nasabing petsa na isagawang pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng 2 MPS at mga personahe ng Maguindanao del Norte PPO ang naturang operasyon na nauwi sa engkwentro matapos makipagpalitan ng putok ng baril
ang mga suspect sa mga operatiba ng matunugan ng sinasagawang operasyon. Napatay ang isa sa mga suspect at nakuha mula rito ang 5 piraso ng heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 250 gramo na may tinatayang halagang 1,700,000 pesos, buy-bus money, 1,000 piso bill, 3 bundle ng budol money, at 3 basyo ng balang mula sa pinaniwalaang .45 caliber firearm ang natagpuan sa pinangyarihan ng engkwentro. Nasa kustodiya ng naturang istasyon ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dispersyon habang patuloy pa rin pinaghanap ng mga otoridad ang 2 nakatakas na suspect. Muling pinagtitibay ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa pamumuno ni Police Brigadier Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBar, ang kanilang dedikasyon sa mas pinaigting ng kampanya laban sa illegal na droga at nanawagan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas ang komunidad ng Bangsamoro. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patroluman Angela Banderlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patroluman Banderlipe. Nasa kote ang 3 drug suspect sa sinagawang drug buy-bust operation ng kapulisan sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Rhea May Sanchez. Arestado ang 3 individual na drug suspect sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station sa Barangay Subbong Cogon, Taguluan, Misamis Oriental nito lamang 11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang mga lalaking suspect na si alias Manoy, alias Dodong, alias Janjan, ang mga residente ng Calaveria, Misamis Oriental at Bugo, Cagayan de Oro City. Si kinasang operasyon ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 piso bill na ginagamit bilang buy-bust money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. 2 drug suspect ang naaresto sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 700,000 pisong halaga ng hininalang shabu. Narito ang report mula kay Patrolwoman June Mary Joy Rupid. Matagumpay na operasyon kontra illegal na droga. 2 individual ang naresto ng mga otoridad sa bisa ng isang joint anti-illegal drugs operation na isinagawa nitong Oktubre sa Proc Santo Niño, Barangay Matiao, Matisi, Davao Oriental. Kinilala ang mga suspect na sina alias Buyong, 47 anyos, residente ng Barangay Matiao, Matisi City, at pang-anim sa listahan ng mga high-value individual sa rehiyon, at alias Palawit, 45 anyos, at residente ng San Isidro, Davao Oriental. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang mga tauhan mula sa Mati City Police Station, Regional Intelligence Division, at Provincial Intelligence Unit. Sa nasabing operasyon, nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 105 gramo na hinihinalang shabu na may tinatayang street value ng 714,000 pesos. Maliban sa illegal na droga, nakuha rin sa mga suspect ang buy-bust money, isang improvised glass tutor, isang Android cellphone, isang Euro 125 na motorsiklo na walang plaka, isang improvised lighter at isang maliit na gunting. Ang mga suspect ay agad na dinala sa Mati City Police Station para sa karampatang dokumentasyon at sa kasalukuyan ay naharap sa mga kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na pagkakahuli sa mga suspect ay malinaw na pagpapakita ng dedikasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa illegal na droga sa rehiyon. Muling iginiit ng Police Regional Office 11 na walang sinuman ang ligtas sa batas
at patuloy ang kanilang pagsisikap upang linisin ang rehiyon mula sa salot ng pinagbabawal na gamot. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Hindi na nakapalagpa ang 3 drug suspect matapos maaresto sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa Sarangani Province. Ibabalita dyan si Patrolwoman Emilu Pedroso. Ang 3 drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng PIDEA 12 Sergeant, Provincial Drug Enforcement Unit, Sarangani Police Provincial Office at Malungon Municipal Police Station, bandang alas 8 ng gabi sa Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province, nito lamang 11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Arnold P. Argente, Regional Director na Police Regional Office 12, ang mga suspect na sina alias Lou, 45 taong gulang, may asawa, mekaniko at residente ng Barangay Malandag, Malungon, Sarangani. Alias Junior, 45 taong gulang, may asawa, manggagawa sa construction. At alias Jokjok, 38 taong gulang, may asawa, magsasaka na kapwa, residente ng General Santos City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 8 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalaang shabu na tinatayang may bigat na 8 gramo at tinatayang nagkakahalaga sa 54,400 pesos. Isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at 3 peking 1,000 peso bill na ginamit bilang budol money at isang Samsung na cellphone. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Police Regional Office 12 sa kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilu Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Bumagsak sa kamay ng batas ang isang bagger matapos mahuli sa sinagawang buy-bust operation sa Butuan City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Joanna Kawili. Nahuli sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad ang isang bagger ng kilalang grocery store matapos mahuling sangkot umano sa iligal na droga sa Barangay Agusan, Pequeño, Butuan City. Kinilala ang suspect na si alias Janjan, 26 anyos, binata at residente ng Purok Maabi, Abihon sa nasabing barangay. Ayon sa ulat ng pulisya, kabilang si alias Janjan sa listahan ng mga street-level individual o street-level drug personality. Nasabat mula sa kanya ang tinatayang 3 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 20,400 pesos. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit at Butuan City Police Station 2 sa pangunguna ni Police Captain Moises Macalulot Jr. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Station 2 ang sospek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 73 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Naltatis Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.